una sa lahat. Let me be clear. The unprogrammed appropriations are not blank checks. We will not allow the unprogrammed appropriations to be misused or treated as a backdoor for discretionary spending. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Bawas sa shadow port, 92.5 billion pesos ng program funds tinapyas si Pangulong Marcos sa 2026 national budget. Nagpapalipat ng kulungan, Sara Diskaya humarap sa online hearing sa hiling niyang ilipat siya ng kustodiya sa kustodiya ng NBI. Konektado sa flood control, content creator na si Small Laude tinangging may kinalaman sa illegal na negosyo ang kanyang mister. Arestado sa airport, dating general ng Air Force na si Romeo Poquiz, agad dinampot sa NAIA dahil sa kasong sedisyon. Pinirma na ni Pangulong Bongbong Marcos ang 2026 national budget pero bago pirmahan, tinapyas ng Pangulo ang 92.5 billion pesos na program funds. Live mula sa TV5 Media Center nangungun sa balita, si News 5 Palace correspondent Maricel Alili. Maricel, una sa lahat, ano ang mga ahensyang nakakuha ng pinakamalaking budget? Jiki, kung ang pagbabatayan natin ay yung naging pahayag ng Department of Budget and Management, pinakamalaki talaga yung bulto ng pondo na napunta sa education sector. Nagkakahalaga yan ng mahigit 1.3 trillion pesos. Ang paliwanag dyan, base dun sa talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos kanina, yung bulto kasi o bahagi nitong pondo na ito sa education sector, ilalaan nila doon sa pag-create ng mga teaching at non-teaching positions dahil alam naman natin na marami pa rin talagang kakulangan pagdating doon sa ating mga guro. Bahagi rin ng pondong ito ilalaan nila para doon sa pagdagdag ng mga silid-aralan nationwide para doon sa ating mga public schools. Pero maliban dyan sa educational sector, of course, kabilang din sa mga prioridad yung Agriculture Department. Malaki rin yung pondo na nakuha niyan, lalo na't napunta na sa kanilang ahensya yung Farm to Market Road. Of course, isa rin doon sa prioridad natin yung healthcare sector dahil ang nais mangyari daw ngayon ng administrasyon ay maramdaman ng mga tao yung benepisyo mula sa universal healthcare. Of course, hindi rin mawawala yung ipinangako ng Pangulo na dagdag sweldo at benepisyo para doon sa ating military at uniform personnel. So kasama rin yan para doon sa 2026 national budget. Pakinggan natin yung bahagi ng talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa ating mga kababayan, dama po namin ang inyong agam-agam at pangamba sa nakaraang budget. Kaisa ninyo ako sa pagnanais na masiguro ang bawat pisong buwis ay mapupunta sa tamang proyekto at sa tunay na pangangailangan ng ating taong bayan. Maricel, lumalabas sa 92.5 billion pesos ang unprogrammed funds na inalis ng Pangulo pero nung mga nakaraang mga ulat ay meron tong 140 billion yata, kung di ako nagkakamali, na UA. So, tama bang sabihin na may tinapyas pero may natira at anong paliwanag dito? Tama ka, Gigi. Kung ang pagbabatayan natin ay yung veto message ni Pangulong Bongbong Marcos na yung kopya ay ibinigay sa media ng Department of Budget and Management, less than 10 yung items na nasa ilalim ng unprogrammed appropriations na ivinito ng Pangulo. Ang total amount nitong 7 items na to ay nasa 92.5 billion pesos. I-enumerate ko lang kung ano-ano tong mga items na to, babasahin ko lamang. Ito yung budgetary support to GOCCs, prior years LGU shares, payment of personal services requirements, nariyan ang CARS program o yung automotive industry support, nariyan ang RACE, ang insurance for government assets and interest, government counterpart for certain foreign assisted projects. Ang sinasabi kasi, base doon sa press briefing kanina ng economic managers, ito yung nakikita nila na programa na hindi masyadong naka-align doon sa programa o
o nais na ma-achieve ng gobyerno para sa taong ito. Pero ang paliwanag nga dyan kasi ni Executive Secretary Ralph Recto, kahit pa isama itong mga items na ito doon sa unprogrammed appropriations ngayong taon, malamang sa malamang, hindi rin naman ito mapopondohan dahil hindi nila nakikita na magkakaroon tayo ng sapat na excess budget para pondohan itong programang ito. Kapag kasi sinabi natin na unprogrammed appropriations, ito yung mga programa na mapopondohan lamang kapag meron tayong excess revenues mula sa gobyerno o kaya ay magkaroon tayo ng mga foreign loans. So nakikita nila mukhang hindi tayo magkakaroon ng funding para dito. Gayunman, tama yung sinabi mo kanina, Jiggy, may natira na 3 items dito sa unprogrammed appropriations. Nagkakahalaga yan ng mahigit 105 o 150 billion pesos. 3 items yan. Pero ang sinasabi nga ng Department of Budget and Management, kahit naman daw may natirang item sa ilalim ng UA, titiyakin naman nila na susuriin daw munang maigi yung mga criteria, mga requirements bago i-release ang pondo para dito. Pakinggan natin ang pahayag ni DBM Secretary at ng Pangulong Marcos. Yung pag-validate yan, of course, aside from that validation, we need to, of course, kailangan natin ma-meet yung requirements. When we have excess revenue, that's the time that we can also unlock that program appropriations. At the same time, kung mayroon na tayong perfected loan para din sa ating mga foreign assisted projects. Ating mga releases other than that, is we need to look at, of course, yung process natin as to the, yung aming ginagamit din sa pag-evaluate ng ating budget when we prepare the budget. One is it should be aligned with the plan of the national government. Second, it should have ready for implementation, of course, and of course, yung ating prioritization as far as the agency is concerned. Let me be clear. The unprogrammed appropriations are not blank checks. We will not allow the unprogrammed appropriations to be misused or treated as a backdoor for discretionary spending. At Maricel, sa ilalim ng naisabatas na budget, bawal na raw ang mga EPAL sa pamamigay ng ayuda. Tama ka, Jiggy. Kung matatandaan natin, naging issue pa, di ba, during the BICAM, yung MAIFIP o yung pagbibigay ng medical assistance para doon sa indigent people o yung mga pasyente na kailangan ng financial assistance. Pero malinaw yung paliwanag ni Executive Secretary Ralph Recto kanina, maging ni Pangulong Bongbong Marcos na nakasaad naman doon daw sa 2026 General Appropriations Act na hindi na pwedeng sumama ang kahit na sinong politiko pagdating doon sa pamamahagi o distribution ng mga ayuda para hindi nga ito magamit dahil yan yung mga concern na baka mamaya tanawin pang utang na loob ito ng mga tao doon sa politiko. So bawal na raw yan. Ipinaliwanag din ng economic managers kanina na meron pa rin daw existing funds para naman doon sa ating flood control project. More or less nasa 15.7 billion pesos yan. Pero nilinaw nila na kaya ito inilagay dahil ito yung konektado doon sa mga foreign assisted projects. So kapag kasi ganyan, may existing na kontrata na yan at kailangan na rin nilang sundin. Tinanong din kanina kung meron pa bang nag-i-exist na confidential funds at kung gaano ito kalaki. Meron. 11.8 billion pesos daw ang confidential funds dito sa 2026 national budget. Pero mas mababa ito kumpara doon sa mahigit 12 billion itong 2025 budget. 4.5 billion pesos daw dito ang inilaan sa Office of the President pero ang paliwanag naman ni ES Recto kanina, mananatili pa rin naman daw ang transparency kahit merong confidential funds dahil required din naman daw ang Office of the President na mag-report ng kanilang mga gastos doon sa Senate President at sa House Speaker, maging yung pag-oblige nila doon sa requirements ng Commission on Audit. Jiggy? At pinagbawalan ng binawalang cellphone sa budget signing, ano ang kwento tungkol dito, Maricel? Nako, Jiggy, nagulat nga rin kami niyan. Kasi ang nangyari kanina, pool coverage lang ito. Sa Malacanang kasi kapag sinabing pool coverage, hindi lahat ng reporters makakapasok. Bunutan yan. So yung mga nabunot na reporters, sila sana yung papasok doon sa loob para i-cover itong signing ng budget. So nagulat na lang sila, kwento nila, biglang pinapasurrender yung kanilang mga cellphone at bawal daw dalhin doon sa loob ng Malacanang. Pero hindi lang naman daw mga members ng media ang pinagbawalan na magpasok
pagpasok ng cellphone. Kahit yung ibang mga guest, kahit mga government officials daw, bawal din. Although pinayagan na ang camera sa loob, so maire-record at naka-live din naman sa social media yun nangyayari, alam naman natin kung gaano ka-importante yung cellphone sa ating mga mamamahayag. So sinubukan nating hingan ng official statement ang Malacanang tungkol dito, but up until now, wala pa silang ibinibigay na paliwanag kung ano ang nangyari. Pero ang ending niyan, lahat tayo nakasalalay o nakabase na lang doon sa live airing ng RTVM kanina dahil nga bawal ang cellphone. Paano makaka-report sa loob? Jiggy. Yan pong ulat ni Maricela Lili live mula sa TV5 Media Center. Hindi kontento ang ilang kongresista sa nilagdaang 2026 budget ni Pangulong Bongbong Marcos. May nagbabalak pa ngang questionin ito sa Korte Suprema. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, ano raw ang questionableng parte ng pambansang budget? Jiggy, para nga kay House Senior Deputy Minority Leader Edgar Erice, hindi sapat yung pagvito ng Pangulo sa 92 billion pesos na unprogrammed appropriations. May natira pa raw kasing nasa higit 150 billion pesos na unprogrammed funds sa isinabatas nga na budget. Git ni Erice, malinaw na unconstitutional o labag sa saligang batas ang anumang uri ng unprogrammed appropriations o yung mga proyektong wala pang malinaw na mapagkukunan ng pondo. Kasalukuyan na nga raw nagda-draft ang kampo Erice ng petisyon na ihahain nila sa Korte Suprema. Hihingi na lang daw sila ng kopya ng General Appropriations Act na pinirmahan nga ng Pangulo. Pakinggan natin itong pahayag ni Congressman Erice. Mahalaga din na matuldukan na ito, na ma-define na talaga ng Korte Suprema kung talaga bang ang ganitong uri ng pagbabudget na walang katapat na source of financing ay labag sa ating konstitusyon. Kaya nga na maliwanag naman sa PhilHealth decision ni Justice Hernando, siya nagsabi na all forms of unprogrammed appropriations are unconstitutional. So we have no choice but to question it. At Marian, anong tingin dito ng ibang mga kongresista? Yes, Jiggy, para naman kay House Deputy Minority Leader at ML Party List Representative Leila De Lima, maituturing pa rin shadow pork ang natirang unprogrammed appropriations na pinalusot nga ng Pangulo. Dagdag pa ni De Lima ay inamin na mismo ni Executive Secretary Ralph Recto na halos wala na raw excess revenue na makokolekta. Kaya hindi raw ba illogical na may unprogrammed appropriations pa rin? At kung halos wala na nga raw sobrang kita nga asahan, paano raw yan popondohan? Binigyang diin ni De Lima na kung kailangan talaga yung mga programa, dapat po sa programmed appropriations ilagay ang mga ito para may siguradong pondo. Malinaw daw na walang lugar ang unprogrammed appropriations sa national budget. Samantalang Makabayan Block naman, tinawag na pampalubag loob ang ginawang pagvito ni Pangulong Bongbong Marcos nga sa ilang bahagi ng unprogrammed appropriations. Muli rin nilang pinuna yung nasa 8 billion pesos na pondo para sa NTF-LCAC support sa Barangay Development Program. Tinawag pa nila itong General's Pork Barrel. Pinupondohan kasi nito yung militarization at counterinsurgency operations na tineterrorize umano yung mga komunidad. Pinuna rin nila yung nasa higit 11 billion pesos na confidential at intelligence funds na anilay walang transparency o accountability kung paano ito ginagasta. Giit nila, walang pagbabago, walang reforma at walang hustisya. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa'yo, Jiggy. Yan pong ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Ikinatuwa naman ng ilang senador ang pagaling si Pangulong Bongbong Marcos sa unprogrammed funds sa 2026 budget. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, kumpiyansa ba mga senador na hindi makukurap ang 2026 budget? Hindi nanindigan nga ang ilang mga senador na ito talaga yung pinakamalinis na budget, itong 2026 national budget. Pero para nga kay Senate President Tito Soto, bagamat ito na nga yung pinakamalinis na budget sa kasaysayan ng ating bansa, mukhang ang gusto raw ng Pangulo ay mas malinis pang budget. Kaya naman sang-ayon sila sa ginawang pag-veto ng Pangulo sa ilang provision kaugnay sa unprogrammed appropriations na pwede nga raw talagang mauwi sa pang-aabuso. Ang isa pang leader ng Senado, si Senate President Pro Tempore Ping Lacson, happy and satisfied daw doon sa pag-veto na ginawa
ginawa ng Pangulo. Para kasi sa kanya, doon sa lahat ng provision ng unprogrammed appropriations, dalawa lang yung dapat manatili. Yan yung para sa AFP modernization at yung sa foreign assisted programs, na bagay na nanatili nga doon sa 2026 national budget. Habang si Senator Erwin Tulfo naman, sinabi na ito na yung budget na magpapabalik ng tiwala ng taong bayan sa pamahalaan. Nauna na rin kasi niyang kinwestiyon yung unprogrammed appropriations na lumusot doon sa BICAM na anya pwede talagang pagmulan ng korupsyon. Habang si Senator Bam Aquino, sinabing sang-ayon siya dito sa budget na pinirmahan ng Pangulo, yung 2026 national budget, dahil panalo daw yung sektor ng edukasyon na nakakuha ng mahigit 1 trillion pesos na budget for 2026. Pinakamalaking budget yan para sa education sector sa buong kasaysayan din ng ating bansa. Chigi. At mayan, hindi raw pala kasama sa navito ng Pangulang sa gift funds, taliwas sa sinabi ni Executive Secretary Ralph Recto kanina. Anong paliwanag dito ng Senado? Yes, nilinaw Jiggy ni Senator Win Gatchalian, ng Senate Finance Committee Chairman, na yung sagip ay tinanggal na sa Senate version pa lang. Yung sagip ay yung Strengthening Assistance for Government Infrastructure and Social Program. Bakit tinanggal sa Senado? Dahil nasilip nila na posibleng pagmulan niya ng korupsyon at irregularidad dahil yung ilang project para sa flood control projects pwede raw talagang i-park dyan sa sagip na yan. Kaya hindi na hinayaan ng Senado na umabot pa yan doon sa enrolled bill. Kaya sa part pa lang ng Senado, tinapyas na nila yung 80 billion pesos worth ng sagip funds. At itong pag-veto na ginawa ni PBBM sa mga unprogrammed appropriation ay may connection ba ito? Masasabi may connection sa mababa niyang trust ratings? Sabi ng political analyst na ating nakausap, si Professor Coronacion, kailangan gawin itong pagtapyas dito sa unprogrammed appropriations ito dahil madalas nga yang naaabuso. So it's really about time na tanggalin at least yung bahagi niyan, hindi man yung buong unprogrammed appropriations. Pero tingin din niya, may kinalaman din yan sa pagsagip nga doon sa mababang trust ratings ng Pangulo at para bilang isa sa mga solusyon sa issue ng korupsyon na sinasabing, di ba, ang battle cry nga dyan ng ilan sa ating mga kababayan, dapat may makulong. So bagamat hindi pa nauuwi sa ganyan, at least ang solusyon ay tanggalin yung pondo na pwedeng mauwi pa nga sa mga flood control projects na nagiging ghost projects. Yan muna ang latest mula sa Senado. Balik sa iyo, Jiggy. Yan pong ulat ni Men Los Baños live mula sa TV5 Media Center. Susunod, dating Air Force General Romeo Poquis inaresto sa airport. At negosyanteng si Philip Laude, tinangging dawit siya sa flood control scam. Diyan kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Ng paghahanda para sa pista ng Mahal na Poong Jesus Nazareno. Sa Miyerkules na magsisimula ang pahalik. Live mula sa Quirino Grandstand sa Maynila, nangunguna sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, may mga bago bang rules na ipatutupad sa pahalik? Alam mo, Jiggy, dahil nga sa mga pagbabagong yan, ay nagkaroon ng isang walkthrough dito ang mga otoridad kanina na pinangunahan ng bagong General Manager ng MMDA na si dating PNP Chief Nicolas Torre III. Bale, ang magiging pagbabago dito, lalo na dun sa pahalik na gagawin sa Miyerkules at sa Huwebes, ay kung makikita nyo dito, meron dyang isang hagdan na dyan paaakyatin yung mga deboto papunta dun sa stage at pagkatapos ng pahalik o nung pagpunas ng kanilang mga panyo sa imahen, paaakyatin sila dun sa pinakamataas na bahagi nitong grandstand at lalakad sila hanggang doon sa pinakadulong hagdan pababa malapit dito sa H2O Hotel. So ang mangyari dito, Jiggy, kung saan sila pumasok ay doon din sila lalabas. May paliwanag dito ang MMDA. Pakinggan natin. Ina-anticipate kasi na ang senyor ay dadaan sa direksyon ng Manila Hotel. As much as possible, binabawasan ng ating mga planners yung volume ng tao dyan. Binabawasan natin ang tao na pumunta sa area ng daanan, sa exit. Jiggy, kaugnay nga nito ay may ilang mga kalsadang pansamantalang isasara simula bukas alas 8 ng umaga. Kabilang dyan ang bahagi ng Independence Road, habang sa Katigbak Parkway at sa South Road ay isang lane lamang ang bukas para sa mga papunta sa Manila Hotel at sa H2O Hotel. At sinabi rin ng MMDA ay magde-deploy sila ng about 1,000 personnel para nga mapanatili yung kaayusan nitong pista ng Poong Nazareno. Jiggy.
At Gerard, karaniwang inaabot ng milyon ng mga nakikiisa sa kapistahan. Paano ito pinaghahandaan ng mga otoridad? Alam mo, Jiggy, ang ine-expect nga talaga nila ay mas maraming mga deboto ang pupunta ngayon dito sa pahalik at dun sa mismong araw ng traslasyon. Ang sabi nitong si Brother Otep Verdadero, isa doon sa mga bahagi ng balangay o yung grupo ng mga deboto, doon pa nga lang daw sa pagpapabless ng mga replika nitong Nazareno, dumoble na yung bilang. So malamang daw sa pahalik ay dodoble rin o at least dadami yung bilang. Doon naman sa mismong traslasyon, napatak kasi ito sa araw ng Biyernes o para sa mga deboto Quiapo Day, kaya marami rin talaga yung pupunta. Ang target ngayon ng mga organizer ay maibaba mula sa 20 hours last year to 15 hours na lang yung mismong traslasyon. Kaya may ginawa rin silang pagbabago dito sa Andas. Ang kwento sa atin ng mga organizer dito kung dati 3 ang gulong, ngayon 4 na ang gulong ng Andas. Meron na rin daw itong manibela para sa mas madaling pagmamaniobra. May pakiusap naman ng mga organizer sa mga deboto. Pakinggan natin, Jiggy. Wag na ho muna tayo mag-ala Superman sa pagkakataong ito, lalong-lalo na ho yung sumasampa sa ibabaw, sa pinakabubungan ng Andas, no? Jiggy, mabanggit ko na rin tungkol dito sa bagong role ni Torre bilang MMDA General Manager. Kinukwento sa atin kanina ni MMDA Chairman Don Artes na bale itong si Torre, kanya ang 80% ng trabaho sa MMDA kasi ang hawak nito ay operations, habang si Artes naman hawak niya ay yung administrative side nitong ahensya. At si Torre na rin ang magiging official spokesman ng MMDA. At sabi rin ni Torre kanina, tututukan niya yung pagdidisiplina dun sa mga enforcer, lalo na yung mga nasasangkot doon sa mga gulo. At kung maaalala natin, itong si Torre, during his stint sa PNP, ay nakilala siya doon sa kanyang 3-minute na rule sa pag-respond sa mga emergency. So dito sa MMDA naman, plano niya magkaroon ng 5-minute rule sa mga aksidente sa kalsada at 10 to 15 minutes na clean up para maiwasan yung pagta-traffic ng dahil sa mga road crashes. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan pong ulat ni Gerard de la Peña live mula sa Quirino Grandstand sa Maynila. Sa ibabalita, dininig na ng korte ang ilang moisyon ni Sara Diskaya at kanyang mga kapwa akusado sa flood control scam. Kabilang dyan ang hiling nilang ilipat sila sa kustodiya ng NBI. Live mula sa Lapu-Lapu City, nangunguna sa balita si News 5 Visayas correspondent John Aroa. John, personal bang dumalo si Diskaya sa pagdinig? Jiggy, hindi personal na dumating si Sara Diskaya at ang 8 pang kapwa niya akusado sa pagdinig ng Lapu-Lapu City Regional Trial Court. Sa pamamagitan lamang ng video conferencing, sila dumalo sa pagdinig. Tinilakay ng korte ang mosyon ng mga akusado na ilipat sila sa kustodiya ng NBI. Hiniling din ni Sara Diskaya na ilipat sa Pasay Regional Trial Court ang kaso. Hiniling naman ng mga akusadong dating opisyal ng DPWH na ilipat ang kanilang mga kaso o ang kanilang kaso sa korte sa Davao Occidental. Kinwestiyon din ng depensa ang pagtatalaga ng Korte Suprema ng Special Court na didinig sa mga kaso. Narito ang pahayag ng isa sa mga abogado ng mga akusado. The case should be filed in a court where the crime was committed. You cannot just file it in any court. Change of venue does not apply because, number one, there was no motion. There should be a proper motion and the party should be heard, which was not done in this case. John, may desisyon na ba ang korte sa mosyon ng mga akusado? Higit sa ngayon, nakabinbin pa ang pasya ni Presiding Judge Nelson Leco kung aaprobahan ba itong motion to quash, pati ang paglilipat ng kaso sa ibang korte. Posible na ilabas ang desisyon bago mag-Enero at 30. Samantala, Jiggy, nakatakda namang basahan ng sakdal si Diskaya at iba pang mga akusado sa Enero at 13 para ito sa mga kasong graft at malversation kaugnay sa 95.5 million ghost flood control project sa Davao Occidental. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan pong ulat ni John Aroa live mula sa Lapu-Lapu City, Cebu. Naghain naman ng kontra sa laysay si dating Senador Bong Revilla sa ikalawang reklamo laban sa kanya kaugnay sa flood control scam. Live mula sa Maynila, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, ano ang depensa ng kampo ng dating senador?
Jiggy, personal na naghain ng kanyang counter affidavit si dating Senador Bong Revilla sa DOJ pero hindi na siya nagpaunlak ng panayam sa media. Ngayong araw yung preliminary investigation sa mga reklamong direct bribery, corruption of public officials, malversation through falsification at paglabag sa Government Procurement Act at anti-graft and corruption practices laban kay Revilla. Kaugnay ito ng flood control projects sa Bulacan. Ito na ang ikalawang reklamo na isinampa kay Revilla sa DOJ kaugnay ng flood control scam. Tinawag naman ng legal team ni Revilla na harassment ang pagsasampa ng panibagong reklamo laban sa kanya. Ang tanging pinagbasehan lang daw kasi ay ang list ng reklamo ay yung listahan ng mga proyekto mula sa DPWH at yung mga pahayag ni na dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at DPWH District Engineer Henry Alcantara. Matatandaan na isiniwalat ni Bernardo na nag-deliver umano siya ng 125 million pesos at 250 million pesos na dinala ng kanyang aide sa bahay ni Revilla. Kickback umano ang mga pera na ito mula sa mga ghost flood control projects. Ito ang pahayag ng abogado ni Revilla. Ang mga aligasyon laban kay former Senator Ramon Bong Revilla ay walang batayan. Yung mga ganitong complaint na fina-file na walang batayan, para bang final lang, para lang mangharas o mangabala ng isang individual. So, sa totoo lang, yung mga ganitong complaint, ayon sa batas at sa rules ng evidence, hindi ito dapat paniwalaan. Hindi ito dapat pakinggan dahil ito ay walang bigat at walang halaga. At Camille, bukod kay Revilla, sino pang mga personalidad ang humarap sa DOJ? Jiggy, ngayong araw din nakaschedule yung preliminary investigation sa hiwalay naman na reklamong direct bribery, corruption of public officials, malversation through falsification at paglabag sa Government Procurement Act at anti-graft and corruption practices. Laban naman yan kay Senator Joel Villanueva. Kaugnay din ito sa pagkakadawit ng senador sa iba pang flood control projects sa Bulacan. Personal na naghain ng kanyang counter affidavit si Villanueva sa DOJ at ipinasenta niya yung kanyang tatlong testigo. Unang ibinulgar ni na dating DPWH engineers Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza na si Villanueva na binigyan nila ng 150 million pesos na kickback. Mariin namang itinanggi ni Villanueva ang mga akusasyon sa kanya. So, nandito tayo para ipakita yung commitment natin sa due process, sa legal process. Kaya tayo nandito despite the fact na yung paniniwala natin remains the same, na ridiculous talaga yung complaint. Pero siyempre, nire-respeto natin yung legal process. Alam niyo yung nangyayari tungkol sa flood control, kinamumuhian natin for so many years. Yung away namin ni Zaldico, tapos doon sa complaint, 1% daw binibigay ni Zaldico sa akin. So, that's ridiculous. At Camille, may itawid ko na rin, meron na bang update dyan sa DOJ kaugnay ng mga nawawalang sabongero? Jiggy, naghain ng motion for consideration ang pamilya ng mga nawawalang sabongero para iapela ang resolusyon ng DOJ na kasuhan si Atong Ang. Gusto kasi nila na makasuhan din yung iba pang personalidad na hindi na isama sa resolusyon, kabilang nga dyan ang aktres na si Gretchen Barreto at iba pang personalidad na bahagi ng Alpha Group. Samantala, Jiggy, maidagdag ko na rin, sinabi rin ng DOJ na gumugulong na rin yung preliminary investigation sa reklamong plunder laban kay dating Congressman Zaldico. Meron siyang mga kapwa-akusado sa reklamong plunder pero hindi na nagbigay ng detalye ang DOJ tungkol dito. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan pong ulat ni Camille Samonte live mula sa Maynila. Susunod, Phase 2 ng EDSA Riha parang kada na mamayang gabi. Bulkang Mayon sa Albay na may miligro pa rin pumutok. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat.
Inaresto ng mga pulis si retired Air Force Major General Romeo Poquiz pagdating niya kanina sa NAIA 3 sa Pasay, kaugnaya sa kasong inciting to sedition. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si Mon Gualvez. Mon, paano inaresto ang dating general? Alam mo, Jiggy, fresh pa mula sa kanilang bakasyon kasamang pamilya na may connecting flight lamang sa Bangkok, Thailand at kalalapag lang sa NAIA Terminal 3 sa Pasay nang arestuhin nga itong si retired Major General Romeo Poquiz. Pinusasan siya sa inilabas sa terminal. For context lamang, Jiggy, nung nagsagawa kasi ng anti-corruption protest nung Nobyembre's People Power Monument, itong grupong United People's Initiative kung saan convener itong si Poquiz, kaugnay nga yan sa flood control scandal, inireklamo ang retired general ng pagsasalita laban sa pamahalaan. Hinikayat din daw ni Poquiz ang militar na bawiin ang kanilang suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya naman ito ang naging ugat ng paglalabas ng warrant of arrest ng Quezon City Regional Trial Court, Branch 77. Jiggy. At kanina ay nagka-tension daw ng arestuhin sa NAIA si General. Tama ba, Mon? Tama yan, Jiggy. Actually, nagalit talaga ang kampo at mga abogado nga nitong si General Poquiz. Hindi kasi sila pinayagang makalapit sa kanilang kliyente. At ang sabi naman dito ng mga pulis, wala naman daw silang nilalabag na mali. Pero tingin ng kanyang mga abogado, tila napuntirya agad ang mga kritiko. Pakinggan natin ang pahayag ng abogado ni Poquiz at ng PNP CIDG NCR. Yung aarestuhin, akala namin yung malaking isda, hindi yung retired Armed Forces of the Philippines officer. Kung gusto naming manggulo, kung yun ang gusto naming mangyari, isang batalyon lang. Hindi namin kailangan ng buong armed forces. Hinahanap po yung abogado kaso they are not around during that time. At kami is andyan na yung aeroplano, dumating na yung si General Poquiz, we have to go up para i-serve yung warrant. Then binasahan naman namin ng Miranda rights niya. Okay, we informed him of his case. We have done the proper procedure. Meron naman tayong mga recording, okay? We have recording to proof na to show proof na ginawa namin yung tama. Now, doon sa mga abogado nila, bukod sa late sila dumating, is wala silang security clearance to go up doon sa ano. At Mon, nasa na ngayon ang dating general? Napakabilis ng pangyayari, Jiggy. Mula NAIA, dinala sa Camp Crame itong si Poquiz para sa booking procedures. And then kinahapunan, idiniretso naman siya sa Quezon City Regional Trial Court Branch 77 kung saan agad nagbayad ng 48,000 pesos na piyansa ang kanyang kampo para sa kanyang pansamantalang paglaya. Pinanindigan din ni Poquiz na wala siyang ginawang mali. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Limang buwan na. Dapat ang kinakasuhan, kinukulong yung mga nagnanakaw ng bilyon-bilyon, mga trilyon-trilyon. Hindi itong tulad ko, ibang kababayan natin na nagpapahayag ng mga damdamin dito sa matinding korupsyon sa ating bayan. At Mon, anong reaksyon dito ng AFP? Jiggy, sa isang pahayag ng Armed Forces of the Philippines o AFP, sinabi nito na sinusuportahan daw nila ang hangarin ng bansa sa mabuting pamamahala. Pero, giit nila, ang laban sa korupsyon ay dapat isinasagawa raw sa mga legal na mekanismo at alinsunod pa rin dapat sa konstitusyon. Samantala, Jiggy, nakatakda namang gawin ang arraignment o pagbasa ng sakdal sa January 14, kaugnay pa rin sa kasong kinakaharap ni retired Major General Romeo Poquiz. Yan muna ang latest. Balik sa iyo. Yan po ulat ni Mon Gualvez live mula sa TV5 Media Center. Sa ibang balita, tinanggi ng kampo ng negosyanteng si Philip Laude na sangkot siya sa flood control scam. Lumabas ang isang ulat na may joint account umano sina Timson Securities President Philip Laude at ACT-CIS Party List Representative Edvic Yap. At kabilang daw ito sa mga pina-freeze ng Anti-Money Laundering Council. Pero sa isang pahayag, tinanggi ng kampo ni Laude na sangkot siya sa anumang illegal na aktibidad. At wala raw anumang kumpanya na nabuo na magkasama sina Laude at Congressman Yap. Bago raw mahalal si Yap, inimbitahan naman nito si Laude na mag-invest sa isang joint venture pero hindi raw ito naipatupad at wala rin itong nakuha proyekto sa gobyerno. Si Philip ay asawa ng sikat na content creator na si Small Laude. Susunod, Chavit season bumuelta sa patutsada ni Miss Universe co-owner Raul Rocha. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat.
Arakada ng Phase 2 ng EDSA Rehab ngayong gabi. Samantala, binuksan na ang mga naayos ng bahagi ng EDSA busway. Live mula sa EDSA Tramo sa Pasay, nangungun sa balita si Ian Suyu. Ian, kumusta ang daloy ng trapiko dyan sa mga oras na ito? Jiggy, sa ngayon nga fully operational na yung northbound and southbound lanes mula yan sa may EDSA sa may Ross Boulevard ng Pasay hanggang dito yan sa may Orense sa Makati. Kahapon nga napakinabangan na itong bahagi ng EDSA busway na ito at maraming ang mga bus ang nakadaan na, pati ibang mga sasakyan na allowed rin mag-pass through dito sa carousel lane. Bisperas ng Pasko nang simulan nga itong Phase 1 ng EDSA Rehabilitation Project at pakinggan natin yung naging pahayag ng MMDA may kinalaman dito. Nasunod lahat ang aming napagkasunduan with DPWH. As of this morning, cleared lahat and open yung karsada. Natapos po nila lahat ng target na gawain. Particularly yung road reblocking at yung asphalting ng carousel, yung portion ng bus carousel. So I encourage you to try it. Jiggy, maging yung mga motorista nga at pasahero, kinatuwa yung development na ito at pakinggan naman natin yung kanilang naging komento. Wala nang traffic masyado. Yung maganda doon. Medyo napapabilis dahil nga maganda na yung daan. Okay naman dahil mabilis naman na tapos patag na, hindi kagaya nung nakaraan na talagang bako-bako yung kalsada. Sa Quezon City hindi naman po kami apektado nung... Basta't importante nga hindi lang kinukutong yung budget. Oo. Mapabilis ang trabaho pag may budget. At iyan, masasabing naging mabilis itong Phase 1 ng EDSA Rehab. Paano nila ito nagawa ng ganong kabilis? Jiggy, tama ka dyan. Masasabi nga naging mabilis yung pag-aayos nila dito sa bahagi nga ng busway. Pero ang malaking factor dyan, kaya napabilis yung pag-repair nila dyan at pag-rehabilitate dahil yung ginamit nilang materyales dyan na kung tawagin stone mastic asphalt ay Japanese-based material. Mas matibay raw yan kumpara sa mga pangkaraniwang asfalto na nakikita natin na ginagamit sa mga kalsada dito sa Pilipinas. Bagay na binigyan nga ng papuri ng bagong talagang MMDA General Manager na si Nicolas Torre III. Kung tinignan namin and I do hope ng ating mga kababayan ay mapansin nyo na ang mga bagong infrastructure ngayon na mga ginawa ay napakaganda. So, kita makinis na makinis kahapon yung mga bagong overlay ng mga asfalto. Solid na solid ang paggagawa, no? Unlike sa mga asfalto dati na parang nababakbak agad ang mga bato-bato maririnig mo sa fender mo, sa gulong mo na dumidikit. So, wala nang ganun ngayon. Jiggy, sa halip nga na 2 taon dapat yung original na timeline ng proyektong yan, napaiksi yan sa loob lamang ng 8 buwan para daw maiwasan ang abala sa publiko. Nakatipid din daw ang gobyerno sa proyektong ito dahil ang original din na budget niyan ay 17 million pero napababa yan, natapyasan ng 11 billion at ngayon nasa 6 billion na lamang yung total budget na ginamit. Pangmatagalan din itong asfalto na ito dahil daw mabilis itong matuyo kaya naman nailatag at nabuksan kaagad para sa mga motorista ang kalsada sa loob lamang ng maiksing panahon. Ayon din sa MMDA, nung sinimulan ang rehab na ito, marami sa ating mga kapatid ang wala sa Metro Manila dahil nga noong holiday season nila itinapat ito. Dahil dyan, mas naging mababa yung volume ng mga sasakyan na nasa 200,000 lamang. Pakinggan naman natin ang pahayag ng MMDA. Basta hindi kinukutong yung budget, quality yung magiging trabaho. At yan na nga, mabilis, maganda yung pagkakagawa. At yan, maraming salamat sa iyo, Ian Suyu, live mula sa EDSA Tramo sa Pasay. Samantala, nasa kustodiya ng Amerika si Venezuelan President Nicolas Maduro kasunod yan ng surprise aerial attack ng US sa Venezuela. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 anchor Edling Gaubok. Tama ba na at legal itong ginawang pag-aresto ng Amerika sa presidente ng Venezuela?
Well, Ziggy, as a general rule, hindi dapat inaaresto ang isang head of state or head of government ng ibang bansa o ng ibang korte. Ang tawag dito ay immunity ratione persone or absolute personal immunity na iginagawad sa mga heads of state at heads of government at mga foreign minister para magawa nila yung kanilang tungkulin. Kailangan lang umikot-ikot sa ibang bansa, hindi sila basta-basta pwedeng damputin ng ibang bansa kung saan hindi sila masyadong kasundo. So as a general rule, dapat hindi yan pinapayagan, and that's what makes what happened in Venezuela a little bit iffier than usual. Although nangyari na ito dati sa panahon ni Manuel Noriega ng Panama, kung saan in-invade ang Panama at dinampot si Noriega at kinunbik ng US. Ang exception lang dito usually pag merong mga international arrest warrants na ginagawad ng mga international tribunals, like for example yung International Criminal Court, kasi itong mga ito ay governed by international treaties kung saan nagkasundo-sundo ang maraming mga bansa para i-enforce yung mga international laws. So as a general rule, hindi dapat pinapayagan talaga itong mga ganitong mga gawain. Sige. At bukang sinasabi ng mga analyst ay gustong makuha ni Trump ang malaking oil reserve ng Venezuela. Well, Jiggy, it's interesting when you look at Venezuela kasi it's very, very well known for two things. First of all, it's the country with the most oil reserves, 300 billion barrels of oil under Venezuelan soil. Daig pa niya ang Saudi Arabia. Saudi Arabia, ang estimate sa kanya is 260 billion barrels of oil lamang, followed of course by Iran, and then Canada, and then Iraq. So yun ang top 5 in terms of oil reserves. That's one thing that Venezuela is known for. The other thing that Venezuela is very well known for is ang kanyang beauty pageant industry. It has the most number of beauty queens, mga Miss Universes at mga Miss World because of a thriving beauty queen business there. But I'm sure that's not why the U.S. invaded. You can take a cue from what President Trump had said earlier when he said that the United States is now going to run Venezuela and that U.S. oil companies are going to go into Venezuela and rebuild the oil infrastructure and take over the oil infrastructure. So that gives you a very, very good idea, a very, very good clue kung ano pa ang ibang interest ng US dyan. Remember also, historically, in 1997, because of Venezuela's huge international oil reserves, 44% of Venezuela's oil exports were going to the US. So ang laking market ng US dati ng oil market ng Venezuela. Pero because of the sanctions at hindi pagkakasundo between Hugo Chavez and the US, bumagsak yan, naging zero. Naging zero ang oil exports doon sa US. Ang pumalit sa US in terms of importing Venezuelan oil is China. China now accounts for half of Venezuela's oil exports. So ang inaasahang tatamaan dito ay ang Chinese imports ng Venezuelan oil at ang inaasahang makikinabang dito ay mga US oil companies. At Bok, itong pangyayaring ito ay may posibleng kaya ito epekto sa atin dito sa Pilipinas? Well, on one hand, you might see a softening of oil prices. We still have to see it. Pero there are some indications na baka lumambot yung presyo ng langis dahil inasa nilang mas dadaloy ng mas madalian yung langis coming from Venezuela. Kasi ngayon nga, under sanctions siya. But on the other hand, dun sa geopolitical issues, ang concern ng maraming tao is yung overreach ng US at ang kanyang paggamit ng aggression at use of force to enforce what apparently is an order from the US courts. The US Manhattan Federal Courts indicted Maduro in 2020 and then in 2026. So ilang basihan doon. And for that, tumalon sila and they took the president and his wife and brought him to the US. So ang pangamba ng iba, what if other countries who are similarly situated at malakas ang kanilang army, malakas ang kanilang air force at navy, what if they do the same things? What if Russia justifies the invasion of Ukraine with the same line? What if, for example, China, if at all, finds justification for taking action against Taiwan? Or maybe even the Philippines because it's in its own interest, then it becomes iffy.
Maraming salamat, Bok. Si News 5 anchor Ed Lingao live mula sa TV5 Media Center. Kung may hidwa ang US at Venezuela, tila may isa pang gera, Chavit versus Raul. Nagugat yan sa Facebook post ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson tungkol sa posibleng pagbili niya sa Miss Universe Organization. Ayon kay Singson, hindi na pagmamayari ni na Raul Rocha at Ann Jacra Jutatip ang MUO. Si Rocha ay negosyante mula sa Mexico habang si Jacra Jutatip naman ay mula sa Thailand. Pareho silang may warrants of arrest dahil sa kanya-kanya mga kaso. Agad naman pinabulaanan ng MUO sa isang payag ang post ni Singson. Sa isang IG story naman, tinawag ni Rocha na delusional si Singson at tila nagbanta pang magdedemanda. Bumuelta naman si Singson, hindi raw siya natatakot. Paano naman daw siya idedemanda ni Rocha kung may drug case ito? Ayon kay Singson, patuloy ang pakikipag-usap niya sa MUO para sa pagbili sa pageant. Pero mahaba-haba pa raw ang proseso bago ang formal na negosasyon. Si Rocha, wanted na yon. May kaso drug trafficking. So, si Ann, nasentensya na rin yung murang bumili ng Miss Universe. Sentensyado na 2.5 years if I'm not mistaken. Si Rocha wanted. Nagpunta rin sa Pilipinas yung mga dating opisyal ng Miss Universe. At sinabi ko na gusto kong bilhin. Mabibili pero marami kaming dadaanan dahil sinabi nila maraming kaso. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service. Dapat una sa lahat, bangon niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH RPTV, True TV at 105.9 True FM.